merkantilismo. Ang merkantilismo ay isang sistemang pangkabuhayan kung saan nagbibigay diin sa akumulasyon ng ginto at pilak, Pagtatag ng kolonya at regulasyon ng kalakalang panlabas. Ang merkantilismo ay ang prinsipyong pang-ekonomiya noong ika-16 hanggang ika-18 siglo. Naniniwala ang bansang Europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng pambansang kapangyarihan. Go! Inihandog ng ika-5 pangkat Ang maikling kwento tungkol sa merkantilismo. Ipinatawag niyo daw ako, kamahalan. kailangan nating manakop ng mga bansa para sa ating adikain. Ano ba ang inyong atikain, kamahalan? Ang ating tatlong adikain ay manakop ng bagong teritoryo, ang makahanap ng pampalasa sa pagkain sa mga bagong lugar at ang makatuklas ng mga kayamanan sa silangang mundo. Naniniwala ang mga tao noon na katumbas ang yaman ng kapangyarihan. Konsepto na ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak. Kamahalan, natuklasan namin na ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa ginto at pilak. Gayon din, pinapadala kita para sakupin ang bansang iyon. 5 mga barko na mayroong 264 na mga tauhang mandaragat ang kasama ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuges na naglilingkod sa ilalim ng watawat at hari ng Espanya. Noong ika-16 ng Marso taong 1521, nakarating si Magellan sa isang pulo ng Samar sa Cebu. Ika-27 ng Abril taong 1521, namatay si Magellan sa kamay ni Lapu-Lapu. Nang namatay si Magellan, mayroong naging alitan ang mga Cebuano at ang natirang mga Kastila. May mga Kastilang namatay, nilisan nila ang kapuluang Cebu. pagkaraan ng 3 taon, Naging formal na kolonya ng Espanya ang Pilipinas taong 1565. Si Miguel Lopez de Legazpi ang unang gobernador general ng Kapuluan. Pinatupad na ng Espanya ang 3 layunin. Pagkalipas ng mga ilang linggo ay kahit mga babae ay nagmimina na rin para makabayad sa mga Espanyol. Anong kailangan nyo? At bakit kayo naparito, mga Indio? Bakit kami mga babae ang pinagmimina nyo? Kailangan nyo magbayad para sa proteksyong ginagawa namin para sa inyo. Lahat kayong mga Indio ay dapat magbayad ng ginto at pilak. paano na kung wala kaming ginto at pilak na pangbayad? Pwede nyo ipambayad ang mga tela o mga bigas na mayroon kayo sa inyong mga tahanan. Hindi sapat para sa aming mag-anak ang bigas na inuuwi ng aking itay galing sa bukid. Kung sino man ang hindi makakapagbayad, kayo ay mabibilanggo at pahihirapan. Bakit ho ganito kakarampot lamang ang pilak na binibigay niyo sa amin? Kulang pa po yan sa buong magdamag naming paghihirap. Kulang pa ho yan sa aming pamilya. Kayo na nga ang binibigyan ng sweldo? Ayaw niyo pa? Kayong mga Indio, buti nga at mabait ang aming general at binibigyan pa kayo ng sweldo. Sana nga hindi na kayo bigyan. Pasensya na po, senyora. At senyor. Kumain muna kayo rito at ipagpatuloy nyo na lang yan mamaya. Sige, sige.
Ang saya mo ata. Dahil ba yung kay Rangelo? Ay! Aminin mo na. Ganito kasi yun. May ginagawa ko din kanina. Tapos bigla na lang siyang sumulpot. Tapos, alam niyo ba? Ang gwapo-gwapo niya talaga. Mga tamad!